Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Monday. And as you know, panibagong week, panibagong araw, panibagong mga challenges, but for sure, may mga panibagong resulta na nag-aangad para sa atin. Mga panibagong tagumpay. Kailangan nyo lang pong maniwala at magtiwala. And gusto ko po sana na i-share ninyo yung link ng program na ito para sa family members ninyo, para sa mga churchmates ninyo. Bakit? Kasi gusto po namin na maabot nitong message na ito kahit sino pa man, regardless sa religion nila, regardless sa kung ano man yung paniniwala nila. Sa week po na ito, and I don't know kung kailan tayo matatapos, pero pag-uusapan po natin yung buhay ni Jacob. Bakit? Kasi para sa akin, kung meron mang isang special na character sa Bible na I believe pwede tayong makarelate lahat is walang iba kundi si Jacob. Si Jacob ay isang example para sa atin ng mga hindi dapat nating gawin and also yung mga dapat nating gawin. So, sama-sama natin natuklasin at alamin kung ano yung story niya since the very beginning. Kaya nga po, ang pag-uusapan natin sa title natin ay Kambal. So, anong ibig sabihin yan? So, yan yung pag-uusapan natin right now. So, kung meron po kayong Bible, pwede nyo akong sabayan. Kung wala man, walang problema. And then we are just going to absorb itong umpisa ng story ni Jacob. So, may kita nyo po yan sa libro ng Genesis sa chapter 25 sa verse 21. Sabi dito, dahil baog si Rebecca, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya, kaya nagbuntis si Rebecca. Nang nanganak na si Rebecca, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon. Kaya pinangalanan nila siyang Esau. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak. Tingnan niyo po yung detalye agad. Yung kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid. Kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Si Isaac ay 60 taong gulang nang manganak si Rebecca ng kambal. So may kita po natin dito yung story agad ng kambal. So si Jacob, meron siyang kambal. But unfortunately, anong nangyari? Pangalawa siya. Pangalawa siyang lumabas. So, ganito po, sa panahon dati, para mas maintindihan nyo po, yung mga panganay, sila po yung may mga privilege. Ibig sabihin, yung mga tao na panganay, ikaw yung unang anak, at especially kapag lalaki ka pa, ikaw po ang tinuturing na paborito. Pwede nating sabihin ganun. Kasi sa panahon dati, merong blessing yung tatay mo, blessing sa case nila Jacob at Esau, merong blessing yung tatay niya, and included doon sa blessing ng tatay niya, may blessing rin yung kanyang, bukod sa tatay niya, may blessing rin yung Diyos sa kanila. So, ano pong ibig sabihin nito? So, kapag panganay ka, bukod sa blessing ng tatay mo, matatanggap mo rin yung blessing mula sa Panginoon. So, ibig sabihin, double blessing. Pero pag pangalawa ka, alagaan ka. Ganun pa rin. Siguro naman wala namang favoritism. Siguro, di ko alam kung hindi pa ako namuhay sa ganun. Pero based sa nakikita natin, syempre mas may mataas na importansya sa panganay. So si Jacob, nakita nyo na yung trahedya ng buhay niya. Umpisang-umpisa pa lang ng buhay niya is pangalawa na siya. Kaya nga po, parang gusto niyang maging una, gusto niyang maging panganay, gusto niyang
tanggapin yung blessing ng Diyos. Kaya, tingnan natin kung paano daw siya nung pinanganak si Jacob. Sabi dito, lumabas yung ikalawa. Ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid. So para bang, wait, ako yung lalabas. Pero hindi yun nangyari. So dito po natin sisimulan yung message natin. Anong ibig sabihin nitong story ni Jacob para sa atin? Alam natin po na sa mundong ito, laging ang number one is yung tinuturing na special. Number one, as in, number one, like for example, kapag naalala nyo po yung unang nakakuha ng gintong medalya sa Olympics sa Pilipinas. So, ang daming sinabi sa I believe, kung di ako nagkakamali, yung unang nakakuha ng Olympic gold medal sa Pinas is yung nagbabarbell na babae, di ba? Ang dami niyang privileges. And then, merong isa na nakakuha rin ng gold. Itong pangalawa, itong nag-gymnast na lalaki. Get siya po ba? So, kapag ikukumpara mo yung mga natanggap ng una, ang dami niya natanggap. Pero yung pangalawa, okay, fine. Nagbigay ka ng karangalan, but still, yung una is una. Sa mundo, lahat ng tao gustong maging una. At sinasabi natin na walang mali sa pagiging una. Pero sa mentality natin na naniniwala sa Diyos, lagi nating tandaan, tayo ay pangalawa lang. Bakit? Kasi Diyos ang una sa ating buhay. Kung gusto po natin maging matagumpay sa buhay, kailangan nyo pong maintindihan, una yung Diyos at pangalawa ka lang. Kapag renumble mo yung order ng buhay, diyan nagiging magulo yung lahat. Kapag sinimulan mo pong unahin, kapag number one, yung sarili mo at pangalawa lang yung Diyos, wala yung Diyos. Kasi pagdating sa Diyos, dalawa lang yung option. It's either number one siya or wala siya sa buhay mo. So, siguro po nakikinig ka ng message today at napapansin mo po sa sarili mo na hindi mo inuuna yung Diyos. Magdesisyon ka po na starting today, unahin mo yung Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo, sa pagkagising mo, mag-pray ka. Kapag may gagawin kang something, mag-pray ka muna, i-check nyo muna kung yan ba ay kalooban ng Diyos, unahin mo yung Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo, unahin mo yung Diyos. Pangalawa lang tayo. Ibig sabihin, kung meron mang will or kagustuhan na masusunod, lagi dapat una yung Diyos. Naintindihan niyo po ba? Ito yung message natin for today. As you know, we are making itong vow ni Jacob na kung saan yung iba sa inyo, siguro sinimulan nyo na po na higaan. Matutuklasan natin yan sa story ni Jacob later on. Pero yung iba sa inyo, meron na po kayong verse na kung saan iniisip nyo yung pangako ng Diyos na dapat matupad sa inyong buhay. That's why, bisitahin nyo po kami ngayong weekend. Ito po yung ating address. Ito rin po yung ating mga schedule. So, feel free na makapunta po kayo this coming weekend. And tandaan nyo po, this coming weekend, meron po tayong Lord Supper. So, isang opportunity ito para manumbalik sa Diyos at simulan yung sumpaan, yung tipan, kasama yung Panginoon. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos and makita po tayo tomorrow sa ating Midday Boost program.